dating mambabatas ay isa ho sa sinasabing handang tumistigo. Itong si dating Representative Saldico sa impeachment case ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at yung pagkaso sa Secretary General dahil naman sa hindi pagtanggap ng impeachment complaint ay pinag-aaralan. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Kinumpirma ng dating mambabatas na si Mike Defensor na handang tumistigo si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sakaling umusad sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Defensor, may direktang communication siya kay Ko na umano'y sumusuporta sa kanilang reklamo. Anya, lalabas si Ko bilang testigo kapag umabot na ang kaso sa House Committee on Justice. Dagdag pa ng dating mambabatas, may nalalaman umano si Ko tungkol sa mga alegasyon ng katiwalian sa flood control projects, kabilang ang umano'y bigayan ng pera at pag-aayos ng pondo sa unprogrammed budget. In the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-zoom, and we have done that, alam niyo yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At siyempre, bigyan din ang pagkakataon ng Presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niya ang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget in the program allocation. Sinalaw nila to and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses. Saldico will be one of our major witness. Si Ko ay dating chairperson ng House Committee on Appropriations nang maaprubahan ng mga pambansang budget noong 2023, 2024 at 2025. Sa mga video na inilabas niya sa social media, sinabi nitong may naihatid siyang maleta na puno ng pera para kay Marcos, ngunit ibinigay umano niya ito sa ibang tao at hindi direkta sa presidente. Gayunman, hindi natanggap ng Office of the House Secretary General ang ikatlong impeachment complaint na inihain ng grupo ni Defensor. Ayon sa kanila, wala umanong otoridad ang mga kawani ng tanggapan na tumanggap ng reklamo. Dahil dito, sinabi ni Defensor at ng iba pang complainant na magsasampa sila ng kaso laban kay House Secretary General Cheloy Garafil dahil sa umano'y paglabag sa konstitusyon. Pinag-aaralan din nila muling ihain ang reklamo sa pagbabalik ng sesyon sa Kongreso. Is that we will discuss it, we will file, we will not take this sitting down. We will file a case definitely against the Secretary's office. As to the legal course of action, we will have to sit down with the lawyers because there we have iba-ibang pananaw or interpretation on how to address this. So, yun lang yung aming gagawin. But hindi, we will not take this sitting down na tapos na. Pinabayaan na namin. No, we will not do that. We feel that more than personal, it's our responsibility to the Filipino people to put these charges in play and for the President to answer and to respond dun sa charges namin. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.